The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. This is Nato Agbayani streaming from Quezon City. You're watching Hashtag Para sa Bayan on TNC in our Bangsamoro special. Good evening. You're still watching Hashtag Para sa Bayan here on the new channel. Tonight we have our Bangsamoro special. No, we want to make people aware of what's happening, the peace and development that's happening now in the south, or specifically the Bangsamoro region, or what we call now the BARM, and its current government, which is called the Bangsamoro Transition Authority. This is the agency that's tasked to transition the entire region into a new independent, well, not really independent, but of course it's BARM, no, Bangsamoro region that's going to be ruled by the people themselves from the area. And you know, so much is happening right now. And tonight's guest, we have a very special guest. He is the executive director of the Peace, Security and Reconciliation Office under the Office of the Chief Minister of the BARM Transition Authority. His name is Director Anwar Alamada. Before assuming the position, Director Alamada served as the chairman of the Ad Hoc Joint Action Group, and also Director Anwar was named the youngest, or the young fighter, the youngest commander to defend Camp Abu Bakar during former President Erap Estrada's all-out war. So from a former combatant, he's now part of government. He's now part of the BARM government and the Philippine government as well. So ladies and gentlemen, let's welcome Director Anwar Alamada, who's streaming directly from Maguindanao del Norte. Director. Ay, good evening po. Good evening po, sir. At sa lahat po ng ating pong mga viewers. At yes, sa ating pong mga partners, sila Ma'am Cyril, at yung buong staff po. Okay. So, welcome po sa ating show dito po sa Hashtag Para sa Bayan. We are streamed nationwide and also globally. So ito po yung chance natin talagang i-educate yung karamihan ng mga mamamayan natin dito sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas about what's happening now in the Bangsamoro region. Sir, ganito, Director Anwar, first of all, I'd like to, ikaw siguro magkwento ng history mo. As before you became director for this new office under the office of the chairman, ano po ba yung buhay mo prior to this, no? Para ma-contextualize yung ating mga mamamayan who are watching this show. Yes, sir, please.
Yes sir, salamat din po. Nagbigyan po tayo ng pagkakataon na kahit papano po may kwento po natin ng bahagi ng ating pong buhay, pati po ang job po natin. Well sir, bago po tayo nagiging executive director po ng bagong tatag din na opisina, tayo po ay matagal na pong nagtatrabaho sa peace process po. Tayo din po ay kumakatawan bilang chairman ng Ad Hoc Joint Action Group ng Moro Islamic Liberation Front. Prominently po AHJAG ng mula noong 2018. But prior on that, may na-appoint din po tayo na head secretariat po ng AHJAG po since 2005 po. Kaya po medyo malawak-lawak na po ang ating karanasan tungkol po sa usapin ng peace process po. At na-appoint pa po tayo ng membro ng study group po ng bawat panel po, magkabilang panel po, government and the MILF po. Ang mandato nun po, tayo po ang nag-aaral doon po sa mga agreement na hindi pa po na-implement at papag-aralan din po kung paano po ma-implement. Then later on, na-appoint po tayo, hinirang po tayo bilang director ng bagong tatag na office po, under po sa Chief Minister po, under po directly sa BARM po kay Chief Minister. Okay. So, i-clarify ko lang po, of course, ang alam ng tao before, ang MILF, MNLF, and other groups were, we were at war, no, with the Philippine government. And in fact, sabi nga, you were the youngest fighter during the Camp Abu Bakar, yung all-out war ni President era before. But now, of course, ang BARM po ay nagta-transition. And now, you are progressing towards self-rule. And now there is relative peace and hopefully lasting and genuine peace po dito sa ating region na ito. Ano pong naging role nyo? How did you transform from a fighter to a peacemaker and now a fighter for peace? Parang ganon, Director. Please tell us more about it. Tama po sir. Tayo po ay membro, commander ng Bangsamoro. Isa po tayo sa junior, youngest commander po ng Bangsamoro Islamic Armed Forces po noon. Pero malinaw po sa atin kung ano po yung layunin ng ating pong samahan, especially si MILF po. Yan naman din po ay yung tinatawag natin na right to self-determination. So dahil po na-establish na po si BARM, mayroon na po tayong tinatawag na genuine autonomy dahil mayroon na tayong kapangyarihan sa usapin ng fiscal, political, mayroon na po tayong mga teritoryo at mayroon na po tayong hawak doon sa ekonomiya. So kaya madali lang po sa atin na ita-transition kasi tingin po natin yung layunin po natin sa pakikibaka ay nandito na po. Kaya yan yung panay na advokasya po natin dito sa aming mga samahan din sa ground na yung pong layunin po natin, although sa tingin po hindi pa po nakukumpleto ng todo, pero pwede na natin sa i-stretch towards doon sa ating objectives po. Totoo po yun sir na tayo ay todo ang ating pakikibaka po hanggang sa tayo po ay na-wounded pa. Pero hindi naman din po tayo naging hinayang kasi ang inisip po natin yun po ay laban ng Bangsamoro para po sa kapayapaan po. Kaya mahigpit pong sinusunod ang ating pong mga alituntunin sa yung sinasabi natin na
rules of engagement po, may higit po ang direktiba po sa atin na iwasan po yung mga malabag sa human rights, at yung mga mag-adhere po tayo palagi ng human rights during the war po. Kasi may marino po tayo na layunin, yan po si right to self-determination po. Okay. So, ang Director, you were appointed ito lang pong Enero, di ba? January, for this new office. Tama po ba? Yes po, sir. My appointment was signed on last December 27, but na-launch po si office on January po. Okay. So, sa tingin mo, Director, so far, ano na yung mga naging milestones ng office nyo in terms of resolving conflicts? I think part of the mandate is to resolve conflicts internally, di ba? Among the clans, among individuals, parang tagapamayapa, no? And then also, is that part of the mandate of your office, itong bagong office under the office of the Chief Minister, sir? Yes po, sir. Kung titingnan po ang ating pong mandato dito sa new office po, medyo malawak po. Unang-una po, nagiging saklaw niya yung mga mandato ni CCCH and ASJAG po. And then, pangalawa po, ito pong mga conflict resolution po. Conflict management, conflict resolution, pero 8 kasi yung pinakamalaking mandato, pang-8 lang po si conflict resolution and conflict management. So dito po sa usapin ng conflict resolution, dalawa po kasi ang tinututukan po natin. Yung tinatawag natin na vertical conflict, that's Moro, that's Imaylip versus Philippine government. And second is yung tinatawag natin horizontal conflict. So doon sa una, yung vertical conflict, sinisikap po natin na mapanatili yung ceasefire po natin. Wala na pong mangyayaring encounter as much as possible between the security sectors, I mean the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. And then medyo mataas na po ang ano natin diyan, inabot natin diyan, almost 0 na po ang nasa record po natin since few years ago. Then dito naman po sa horizontal conflict po, sir, ang programa po natin ay yung conflict prevention po at other peace building po, pero diyan po tayo nakatutok sa conflict prevention po kasi ang immediate scope po kasi ni conflict prevention as of our interpretations ay yung unang-una mapigilan yung mga tension na hindi na po mauuwi sa barila, non-violence, hindi na po mauuwi sa violence. Pangalawa po, sir, is kung andyan na yung si conflict, i-resolve na po kaagad para ma-confine na po once and for all, hindi na po mag-escalate doon po sa ibang kanayunan po. So, medyo malayo na pong inabot natin dyan kasi nag-conflict mapping na po tayo. And then, yung mga matatandang, kasi tawag po natin dyan sa wikang Maranao ay redo. Ibig sabihin, conflict po yan, violence conflict. So, ginamapping po natin yung mga matatandang conflict na redo na po, and then ipine-priority po natin yan. So, as of our record, mayroon na po tayong tinapos na 6 na malalaking redo since na tayo po ay maupo. Then, Director, i-explain lang po natin because of course our audience po dito sa Luzon, NCR, and the other parts of Visayas, hindi masyadong familiar sa what is RIDO.
ito pong Rido, explain lang po natin, this is a parang clan, clan conflict. Tama po ba? Paki-explain lang po, Director, para malaman Yes, po sir. ng ating mga audiences. That's the root word, meaning of the Rido. That's Maranao word. And then, lahat po ng violence conflict po, sir, na horizontal, political maneuverist, land conflict, o ano man dyan na conflict, tinatawag na yan na Rido. Yan Okay. yung, pero ang pinakamalahipit na kahulugan yan, yan yung mga violence conflict. Horizontal conflict po, sir. So ito yung mga families na meron silang parang disputes. Yes, disputes, and then nauuwi sa, of course, violence. And in fact, sometimes killings talaga, no? Tama po. Yes po, sir, exactly. Yun. So that's part of the pero sa overall, for example, can you tell us more about yung recent parang merong Rido settlement na nangyari dito sa Pagalungan? Saan po itong Pagalungan? And then yung process na ginawa nyo po is ended 2 decades long disputes between the groups of Commander Buto Sanday and Ricky Hussein, no? Pakikwento nga po sa amin para may background po ang ating mga nanonood tungkol dito. Yes, sir. Please. That's a very prominent Rido po, sir. Apektado niya po ang bahagi ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, at Pikit of North Cotabato. And kasi nahati na po si Pikit mula nang manalo yung ibang barangay. Sumanib na po sa BARM. Then meron ding Pikit na saklaw ni SGA, Special Geographic Area po. Yan yung sa BARM. Then totoo po yan na mahigit 2 dekada po. Wala pa po si BARM. Andyan na po ang Rido na yan. Conflict, oo. Yes po, sir. And then mayroon din kasing conflict causes po yan, sir. Politika, land conflict, umabot po yan sa mga shooting. Kaya close din po sa 30 ang namatay. And then may iba't ibang grupo po, katulad yung binanggit niyo po na mayroon kay Barangay Captain Ting Pananggilan, Barangay Captain Rajamuda, saklaw siya ng SGA. Then mayroong kay yung si Ricky Hussein, and then si Buto Sanday, at mayroon pang mga maliliit na grupo. So ginawa po natin yan, sir. Unang-una po, pinangaralan natin po sila bilang peace education na wala pong may dudulot na maganda yung patuloy na nagre-rido po sila. Okay. At pangalawa po, pinamulat po sa kanila yung abala dito po sa pamumuhay po. Pati po si irrigation na proyekto na naantala tuloy kasi dumadaan po doon sa kanilang mga community. Na ang benepisaryo naman yan, immediate benepisaryo, ay yung mga pamilya din po nila at yung mga kabarangay nila, kamunisipyo. Pangatlo po, minulat din po natin sila doon sa dami ng namamatay. Pang-apat po, refresh din po natin sila na andito na po si BARM. Dapat na po natin tutukan yung mga programa na mayroon si BARM para po kahit pag-ano, mapagaan po yung implementation ng transition ni BARM at yung mga serbisyo po, mga scholars, mga programa po ni TISDA, lahat po na dapat po silang maka-access. Then, saka po kami nag-step doon sa listening process po, sir. Katulad din po ng mga karaniwang na ginagawa po natin. And then, nakuha po natin kung ano yung kanilang posisyon, interest,
And then yan yung i-reconcile po natin sa magkabila. And in the end, nakumbinsi po natin sila na kalimutan na yung mga collateral damages mula buhay, properties, at babangon na po ulit. So, yun, pumayag po sila tuloy through dito po sa office natin. At pangatlo po sir na ginagawa din po natin na nagkaroon po tayo ng mga partnership with the local NGOs, INGOs, katulad po din ng opisina po nila Ma'am Miriam po. Napakalaking tulong po sa amin yan. At nagiging partner po din natin siyempre si local government unit po. Since po si PSRO ay government institution, mararapat lang po na gawin natin partners yung mga karatig na municipalities na sumasakop po doon sa barangay kung saan nagkaroon ng mga disputes. So, pati po yung mga barangay kapitan, mga traditional leaders, medyo malawak lang po ang ginawa nating conflict management po bago po tayo dumating doon sa conflict resolution po, sir. So, now, tagumpay na po. Katunayan po, this afternoon, yung mga buffer forces po na nilagay natin po doon, ay gi-recall na po natin. Terminated na po yung kanilang assignment bilang peacekeeping po doon po sa tinukoy po na mga lugar. Director, para ang feeling ko, well, not just a feeling, siguro, in terms of cost sa development at saka saan, kumbaga, syempre, kabaliktad ng development is underdevelopment. Napakalaki palang issue ng conflicts. Kaya po sa buong BARM, parang minap nyo pa po talaga yung kabuuan and then naglagay po kayo ng mga action towards the conflict resolution. Ibig sabihin, malaki po talaga ang impact nito sa ekonomiya at sa buhay ng mga ordinaryong mga mamamayan natin. Tama po ba? Sobra po sir, sobrang malaki pong abalan yan. Kaya tayo po ay sobrang interesado na mariresolve na po yung mga gusot mula maliliit hanggang malalaki. Kaya todo yung ating mga programa na magpapalawak po ng mga partnership para po kahit papano technical at financial at human resources po, pati nga si UNDP, kasama po namin, nagkaroon pa kami ng training na tinatawag namin School of Peace and Democracy. Para naman yung mga membro ng IMAILIP ay mamulat po doon sa mga peaceful solutions sa mga disputes po. Mariresolve po natin ng mga gusot through civilized way. Yun. Dahil doon yung mga commanders po natin na nagiging saklaw ng mga programa, mga peace, ano ba yun? Yung initiatives, community dialogue. Yes, yes. Pinaganap po natin yan. At mga peace advocacy. Lahat po, sir, ginagawa po natin. And then yun yung resulta, yung mga gusot, medyo mabilis yung pagre-resolve natin. Tingin ko, yung average po nung conflicts, horizontal, dito po sa region ng BARM at karatig na lugar pa na mayroong mga IMAILIP communities, napapawasan na po tuloy. So yun po. Napakaganda po nangyayari. I mean, kasi I think yung cost of war napakalaki po talaga. Not just war but also conflict. Pero ngayon po, na-mention nyo kanina yung horizontal conflict. Ano po ba itong tinatawag nating vertical conflict naman? Sir, yan yung halimbawa niyan, yung awayan ng IMAILIP against the government of the Philippines. Awayan ni IMINILIP against the government of the Philippines. Awayan ni MOTI against the government of the Philippines. Yung, yung sa Lanao. Yes, so,
yan naman din po ay we really optimistic na tuloy-tuloy na po yung katahimikan kasi ang tsansa po nagkasanib na po si Eminilip, mayroon na po silang representatives dito po sa BTA. Ibig sabihin, accepted na po sa kanila kung ano yung mayroon tayo na resulta ng usaping pangkapayapaan po hanggang sa naitayo na po natin ang gobyerno ni BARM. Na tingin po natin, yan naman din po yung pinaglalaban ni Eminilip noon, si Eminilip, at ibang mga pangkat ng Moro struggle po. Ayun. So, nako, maraming salamat po. Hindi pa po tayo tapos, Director Anwar, no? Parang gusto ko lang siguro konting explain lang sa ating mga mamamayan dahil ang audiences po natin, karamihan po na nanonood sa atin are of course coming from Luzon, NCR, and the Visayas. So, ito pong conflict natin napakatagal na nga po. Alam niyo naman, si Director Anwar mismo was a fighter, one of the youngest fighters in the all-out war ni campaign ni President Erap, which really cost even nung previous generations under the President Ferdinand Marcos Sr., napakalaki po yung cost ng war sa Mindanao. And in fact, it has left particularly the BARM region na in poverty before, no? So ngayon, slowly we have that peace, di po ba, as Director? And that's already, meron na tayong yung tinatawag natin dating right to self-determination. Nag-manifest na po yan, nagbuo na po ang ating over a long time, di po ba, Director? Yes, napakatagal din ng peace process, no? But now there is relative peace. Ito po bang securing that peace is also part of the mandate of your agency? Kayo po within dun po sa team na pinamumunuan nyo. That's also part of it. Tama po. Exactly po, sir. That's a very part of our mandate because yung usapin ng transition, maliban lang po yung doon sa agreement po ni government and ni Eminilip, hindi po natin, ipupus lang po natin yan pero hindi po natin naman pwedeng sapawan. Yes, pero aside from that, ipipill up po natin kung ano yung gap na mapunta po sa kay transition. So, balik po tayo doon sa usapin ng pakikibaka. Not even before the time, even before the time of the all-out war, we fought against the government, but just a parallel. Kung dumating yung usapang pagkapayapaan, pinapatulan naman din po natin yan kasi ayaw man din natin ng gulo. Ayaw din. Everybody do not want war. Right. But kasi ngayon, not necessary rin na maglalans pa ng war. We hindi pang sa Moro. Kasi malinaw naman na mayroon ng power sharing, mayroon ng wealth sharing. That's a very clear manifestation of the right to self-determination as claim and objectives of the Bangsamoro struggle. At iba na po kasi ang pangalan ni gobyerno ni BARM, ministerial na po. So ano pang hinahanap po natin? Ang i-ensure lang natin palagi kung ano yung laman ng kasunduan, sisikapin lang po natin na yan ay may implement, may patupad, although gradually. Correct. So, aantay naman din po tayo. Pero hindi po maiwasan na maniningil po tayo kasi bahagi po ng ating pong mandato na sisingilin for the benefits of our people. Kasi pag hindi po tayo naningil, sir, natakot po tayo na baka po maiiba yung interpretation ng aming pong mga si Bangsamoro po. Kala po nila nasa gobyerno na po tayo, pinabayaan na po yung ano yung kanilang dapat singilin. Okay. Ayun. Nako, maraming salamat po, Director Anwar. Babalik po tayo. We will just have a very short break. And when we come back, magpapalalim po tayo ng discussion about
ano na po ba ang nangyayari sa BARM sa region, sa Bangsamoro region? Ano na pong nangyayari? At ano na yung mga recently nagkaroon po ng BARM SONA, no? I think last Monday, and in fact maraming accomplishments itong transition government. Bagamat isang taon pa lang officially, although ang BARM is since 2019. So ano po, no? Mamaya po di-discuss natin 'yan mas malalim pa. Babalik po tayo right after this short break with Director Anwar. Welcome back. You're still watching Hashtag Para sa Bayan. Tonight, we have our Bangsamoro special. Kaya po natin ginagawa ito because there's so much education needed for the entire country po to understand that peace is already happening dito po sa ating Bangsamoro region. Napakahalaga po na i-announce natin sa buong mundo na nangyayari na po itong kapayapaan natin. Yung mga dating rebels ng MILF, MNLF, and iba't ibang groups ng Moro leaders are now part of the government, no? Simula pa po nung after the Arab administration, nag-umpisa na po yung mahabang proseso ng kapayapaan. So finally, we have the chance for lasting peace in Mindanao and development for our Muslim brothers dito po sa Bangsamoro region. Kaya we have this Bangsamoro special, so you are informed kung ano po ang nangyayari sa South and how peace is really happening now. Ang alam po natin, dito po sa Metro Manila, sa Luzon, even sa Visayas, the conflict is still ongoing, which is hindi na po katotohanan yan. There is a new reality that we are now achieving and fighting for lasting peace in Mindanao. And once we are able to do that, definitely the country will ultimately benefit. So babalik po natin ngayon, of course, ang ating guest, walang iba kundi si Director Anwar ng Office of the Chief Minister ng BARM. He is in charge of peace, security, and conflict resolution. So, yan. Director, welcome back. Yes, sir. Pero, Director, we will come back to you in a while. We will just have our shows. Ipapakita lang po natin yung ating mga shows very, very quickly. So, okay, ladies and gentlemen, please don't forget to watch all our shows here on TNC. The new channel is an online alternative, new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on the screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content, and we make it easier for you. TNC transforms lives of our viewers through engaging, authentic, original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers,
cultural intelligence and ingenuity. And of course, please don't forget to watch every Saturday, 9 p.m. Hashtag Para sa Bayan. This Saturday, we have Bangsamoro special because we want you to know more about peace that's going on in the South. So, again, sorry, Director, balik ka na. We will bring back Director Anwar from Maguindanao del Norte. Sir, welcome back. So, ang ganda ng discussion natin kanina about conflict resolution, yung tinatawag mong vertical and horizontal conflict resolution. Now, from what I've learned, I just attended also a peace and development seminar. Ito naman is yung they were talking about the communist insurgency, which is still ongoing. Ang difference lang siguro with the MILF and the MNLF and our former adversaries in the South, ito na nga po, meron na tayong administrative region that's, well, it's been transitioning. Now we have the Bangsamoro Transition Authority, and the former adversaries of government are now part of government. And in fact, yung self-determination kanina na-discuss natin, there is now a parliament of 80 members currently appointed, no? Pero there will be an election. Tama po ba? Yes. Director Anwar. So there will be a democratic elections. And also, the BARM will participate in the barangay and the Sangguniang Kabataan elections this October 30. And then, meron na naman pong election tayo sa 2025. So the entire democratic process po, yung framework ng demokrasya at ng mga institutions for peace, for example, ini-spearhead ng ating guest. Sir, tell us more about your office, your team, ano pong mandate sa inyo on a day-to-day basis, even on a month-to-month basis, and ano sa tingin nyo yung yung sa BARM, sa SONA ni President Bongbong Marcos, na talagang he really appreciates what's happening now in BARM because of people like you, sir. Please explain some more sa ating mga viewers. Sir, na unang-una po sir, mayroon din kasing 12 priority program si BARM. So kasama doon sa 12 priority program ni Chief Minister ay yung peace. So yun po ang tinututukan po namin at yun ang direktiba po sa amin ni Chief Minister po. At 10 na po sa kanyang mga kasamahan po. So, yan yung iniisip po namin, sir, yung paano ma-transition yung MILF into productive civilian po. Kasi kaya medyo malawak yung aming mga programa, mayroon sa edukasyon, mayroon sa peace, bahagi po lahat ng transition ang pinag-aralan po namin. Gusto po namin malinawan yung aming mga kasamahan din na yung objectives po natin kung bakit po tayo gumastos ng buhay sa pagkikibaka, gumastos ng oras, gumastos ng ari-arian, ay andito na po. Although nagta-transition pa lang. So, through that, kailangan po namin ng madalas, panay na mga pagtitipon doon po sa aming mga kasapi. So, ito po si office namin, yan yung pinagkabalahan po namin, sir, at yung mga conflict resolution, mga peace building initiatives, at yung pag-inform po namin, yung tinatawag namin na education information campaign. Para po kahit paano, yung mga settler po na nasako po namin during plebiscite, kasi medyo marami-rami po sa area ni BARM. Yes. Ang tawag po na settler, yan yung mga Christians, mga Lumads, na saklaw po ni BARM ang kanilang mga lugar, na pinintindi po namin sa kanila na ina-assure po namin na wala pong mangyaring oppression, wala pong mangyaring discrimination, at participatory government po tayo. Kaya mayroon silang mga representative po sa parliament.
Opo. Para kahit papaano yung ngayong ano yung kanilang mga programa at boses ay ma-incorporate po natin dito sa ating gobyerno. Pag po kasi nagkamali po tayo na hindi natin sila ma-will inform, assumption po kasi nila pag nagkaroon ng gobyerno si Moro ay babawiin yung mga lupain na andun po sa kanila na party po ni BARM. So hindi po, ina-assure po namin na hindi po mangyayari yan. Ano pong mapapala natin doon? At pinaintindi po natin sa kanila kasi panay yung worry nila na pag daw hindi ma-re-engineering yung electoral code ngayon, hindi po daw ma-avail yung inaasam-asam po na transparent, clean election at peaceful. Yes. So, laman po kasi ni CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, na bago po magkaroon ng election, first election in the BARM, ang gagamitin po ay yung kung ano yung naisulat po ni Parliament na Electoral Code. Yes. Kaya po pinagsikapan po din namin na may post yung Electoral Code na isinulat po ni BTA para once and for all during 2025 elections, magagamit na po natin. So, in short, yan yung mabigat na trabaho po ni PSRO ay yung kabahagi po tayo ng transition. Kaya minsan po mapunta kami ng mga island provinces kung saan yung sakop ni BARM, nagkaroon po kami na madalas na mga advokasya para po kahit papano malaman nila kung saan na po si BARM ngayon. Ano yung mga ginagawa, ano yung mga transition na gagawin para po sa kanila. Hindi lang po failure ni Pistok ang mapag-usapan. Kasi pag panay lang po tayo doon, para po natin silang inuudyukan na hindi pa po sila susuporta. Although andyan na yung mga pagkukulang, pero trabaho po natin punuan. Kahit man lang, kasi alam po natin, pagbabalik po tayo ng violence, babalik po tayo ng mga violence conflict, halimbawa si war, dihado naman, tayo din naman din po ang dihado. The whole country po. We've got on the history before the army struggle of the Bangsamoro, pumapangalawa po si Pilipinas sa pinaka-advanced, civilized, pumapangalawa po siya kay Japan. So, sa ngayon po, alam naman din po ng lahat kung ano yung status natin compared po dito sa mga Asian countries po. So, ayaw po natin may balik doon kasi tayo din po ang dihado. Total, andito na yung gobyerno na gusto po natin. I mean si BARM po. Yan po sa ang pagtutulungan kung ano yung hindi na-implement, i-implement na po. Director Anwar, ang pagkakaalam ko din, it is not just the Philippines looking at the success of the Bangsamoro region, but the entire region. Yung ASEAN also is looking at, and Asia. I think very critical yung success na mangyayari dito sa Bangsamoro region. Because sabi nyo nga, before the conflict, before the armed conflict, actually hindi naman po natapos yung conflict, di po ba? Simula pa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, ng Hapon, andyan po ang ating Moro fighters, ang mga mujahidin ng Moro Nation, ng Bangsamoro. Ang akin lang po is, there's so much gain. Ika nga, if we have lasting peace, if we have sustainable peace in Mindanao, that will mean napakagandang bansa po natin dito sa Pilipinas. No? There is an autonomous region, napakayaman po sa fisheries resources, napakayaman sa sabi nga dati ng mga kasamahan natin sa Marawi, yung Maria Cristina Falls is there. Napakayaman din ng mga hydroelectric power, doon nang gagaling doon nang gagaling sa territory yung even the power generation. So napakalaki pong potential. Sorry po, nasingit ako, Director. Sa tingin mo, looking forward into the next 5 years, into the next 10 years,
how do you see BARM as an example, no? Kasi marami pong itong recent itong transition ng BTA, napakarami pong mga batas din na napas na are landmark, na wala pa pong ganyang katulad na batas dito po sa Pilipinas, even sa Philippine Congress. So sa tingin mo po, Director Anwar, in the aspect of peace, security and conflict resolution and development, of course kaakibat ng conflict resolution is peace and development. So ano pong tingin nyo yung prospects natin for the next 5 to 10 years for BARM? So, early part pa lang ni BARM, sir, na hindi pa tayo nakatutok ng todo kasi ang tinututukan po ni BARM at mandato niya ay yung si transition. Medyo marami na pong nabago dito po sa ating pong mga probinsya at sa ating pong mga munisipalidad. Sobrang malayo na po at nababasa din minsan sa mga national na pahayagan na minsan kung performance ni BARM, especially sa MAPART, si BARM po ang pumapaglawa sa fastest growing po ng ekonomiya. Hindi naman po nakapagtataka kasi nagiging saklaw po natin ng mga island provinces na tanyag po na pinagkukunan po ng mga isda. Na yung mga tuna, magsusupply po ng Cebu at iba pa. Then, usapin naman po, ng mga agrikultura, masyado na pong advance. Ito po ay transparent na record na mababasa po sa pahayagan. Dito nakikita naman po sa buong Pilipinas po. So, how much more pag regular government na po tayo? Yung tutok na po tayo sa mga programa na pangkaunlaran at yung nakatutok na po tayo sa pagmamando sa ating pong sa populasyon po ni BARM, kung paano may angat ng husto yung edukasyon at yung binanggit mo si Maria Cristina, si Lake Lanao. Hindi pa natin yan napapakinabangan yung mga income niyan. Yan pa yung pag-uusapan ni IGR. Kasi inland waters pong tawag natin diyan. Tama. Kung hindi ako nagkakamali doon sa wealth sharing po, 100% na income po ni yung si Lake Lanao ay kasakay BARM pag po nagsusupply ng kuryente dito po sa core territory ni BARM. But outside in the core territory of the BARM, 50% po equal footing po tayo with the national government. So mantakin mo yan pag madagdag yan doon sa income, black grant. Sa ngayon, lagpas po tayo ng 80 billion. At yung mga dagat na nasasako po natin dyan po sa island provinces na dinadaungan po ng malalaking barko na nangangalakal po, hindi pa po nakukuha ni BARM ang kanyang mga taxation dyan kasi pinag-uusapan pa. Bahagi po kasi ng transition. So, mas makikita po natin in the 5 years na prediction po natin ang beauty po ni BARM pag natapos po si transition kasi lahat po ng mga incomes papasok na po sa atin, magagamit na po natin. Pati itong last month lang na pinirmahan na itong kasunduan about po dito sa mga energy, mga mineral na sakop po natin. Dagdag po ng empleyado yan. Hindi po lingid sa ating kalaman na trabaho naman ang kaakibat niyan. So, hopefully po sir, through this our program, not only in the PSRO, pero yung programa na po mismo ni BARM, pag po ito ay hindi po naabala, hindi po naantala, kaya pinagsikapan po natin ng todo yung mga peace and order. Ito, pag po tuloy-tuloy lang, hindi lang po si BARM ang makikinabang yan, pati po si National. Magkakaroon po talaga tayo ng mga sentro ng investment na pakikinabangan po ng mga neighboring provinces at region po. Tama. In fact, I remember yung trip ko before sa Marawi prior to the conflict,
napakaganda po, no? And then hindi pa ako nakapuntang Basilan and Sulu. But if ever, even in terms of tourism, hindi pa po natin nauumpisahan dahil because of the threats in the past. But now that the conflict is over, well, technically, and we are now transitioning. After the full transition, tama po yung sinasabi nyo, we have not seen the tip of the iceberg. Ika nga, Director, no? So, we are happy. Ako po, dito po sa show natin, sa hashtag para sa bayan, tayo po ay for peace. And not just peace, no? Active peace. Active peace is really yung mga developmental goals po ng region, ng territories. Yun po ang talagang, at yung mga tao, alam naman po natin, prior to this, nung conflict, the lowest, ang dami nating bakwit, ang dami nating problema, may dislocation of course, and then maraming hindi nakapag-aral, maraming hindi nakapagtuloy-tuloy ng negosyo. So, I mean, we are really optimistic about ano po yung mga pwedeng mangyari dito sa Bangsamoro region. Pero before that po, maiksi ang oras natin, Director. Patapos na tayo. Pero before we finish, no, siguro hihingi lang po kami ng last word sa inyo, yung appeal nyo po para sa ating audiences about BARM, what can we do, how can ordinary people makatulong po sa pagpapaunlad, no, sa BARM, sa Bangsamoro region, at siguro yung assurance din sa ating mga kasamang settler families within the region na we are here to really magkaroon ng multi-stakeholdership dito sa ating development work sa ating region. Sige po, yung call to action nyo po para sa ating audiences na nanonood po ngayon. Mostly from outside of the country, Luzon and NCR. Sir, please. Katulad din ng nabanggit natin kanina, at sana po susuportahan na po natin ang hakbang ni national government towards the peace po, kasi tingin po natin match naman din po dito sa kagustuhan po ni Bangsamoro. Tulong-tulong po tayo na may translate yung salita into action. And then susuportahan na po natin itong usaping pangkapayapaan, itong gobyerno. Pronouncement po namin palagi sa aming pong mga kasapi at in all across the BARM na all-out peace na po tayo. Kalimutan na po yung mga lumipas. And then, tutulong din po tayo, lahat po tayo na ma-implement kung ano yung laman ng agreement po, especially po sa usapin ng normalization po, para po ma-prevent na po yung anumang mga pangyayaring related sa mga violence conflict po. Wala na pong rason. Ito pong si Amnesty, pinakasama-sama po natin kasi una po sir, nakasalalay po dyan yung mga political exercise na gusto na pong sumali ng aming mga tauhan, pero restricted po sila doon sa kanilang mga kaso po. Pangalawa, yung mga commanders po natin, gusto na nilang mayroon na po silang kasing regular schedule sa mga hospital para po magpatingin. So, abala po sa amin yan. Hindi nila po magawa dahil po may mga kaso po sila. Pangatlo po, gusto din nilang maghanap buhay kasi honestly, hindi naman po lahat ng aming mga tauhan ay na-accommodated po ni BARM bilang empleyado po. Pero sapat na po sa amin na may pamalas yung katahimikan po, makapag-aral ng maayos yung aming mga pamilya, mga anak, at maka-access po tayo ng livelihood dahil wala pong restriction at magagawa na po natin ng lahat. Masakit po din po sa amin during pilgrimage po, na mayroon na po tayong mga kunting gastusin pupunta doon, nare-restrict po sila dahil po sa malino naman po yan dyan sa parallel and commensuration under na normalization.
tayo po ay nagdi-decommission pero kaakibat ng mga 8 trucks na sinasabi. Kasama na po si decommissioning, masawatay, pangalawa, masawatay yung private armed groups. Kasi nakakatakot naman po pag wala na tayong baril, pero yung ito naman mga private armed groups, sila naman pong mamayagpag dito sa ating pamayanan na gumagawa ng mga violenti, hindi po tugma doon sa ating mga layunin po. Sir, marami pa po tayong sigurong pwedeng i-discuss at pasabihin, pero gawal na po tayo sa oras. So hanggang dyan lang po. Kung may kulang po ito, sir, kayo nang pupuno. At kung meron naman pong mga wisdom, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Yun po. Director Anwar Alamada, yan po ang guest natin ngayong gabi. Maraming salamat, Director. A former fighter. We respect yung mga fighters, no, dahil they have the heart and they have been fighting. Yung palagay ko, yung ibang MILF commanders are already aging also, no? So medyo kailangan na talaga ng health and yung mga ganung usapin, health-wise, and then of course, it is their hope now for their grandchildren na siguro. Dahil marami po ring mga commanders and then former fighters na merong, of course, children and families. So, yun po. Like I said kanina po, dito po sa ating show na #ParaSaBayan, this is our Bangsamoro Special, na gusto po nating ipamahagi or isiwalat sa buong mundo that there is now a transition government. And we are transitioning to a full government in the Bangsamoro region. And sabi nga ni Director, hopefully within the next 5 to 10 years, mas marami pa tayong magagawa towards the development. No? Imagine mo kung there is absolute, hindi naman absolute, maybe there will be conflicts, but yung relative or sustainable peace lang po, yun kailangan natin. Then we can have livelihood, enterprises, we can have, tapos, pwedeng maging food hub ang Bangsamoro region. Nandiyan po yung karamihan ng fisheries resources natin at of course minerals and many other resources. So with that, ladies and gentlemen, nagpapasalamat kami na tuloy-tuloy na po ang kapayapaan sa Bangsamoro region. Inshallah. Magkaroon ng tuloy-tuloy na peace, no? Tayo naman po dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sumuporta po tayo, lalo na kahit yung mga kasama natin sa buong mundo. Andito na po ang kapayapaan sa atin. It's almost complete and we are looking now at a new Philippines, no? Hindi na conflict-free. Meron pa rin mga nasa armed struggle pero sa left, no? Andyan pa rin, but hopefully we go by the way of the MILF. Nagkaroon po tayo ng mga settlement and ngayon po, the right to self-determination is respected. So with that, we end po this show, #ParaSaBayan, our Bangsamoro Special for this month. Actually, for September dapat to, pero there's so much happening in Bangsamoro region, so we really want to feature them. So Director, thank you very much. Salamat din sa Office of the Chief Minister at of course sa Parliament and sa Transition Authority for guesting dito po sa ating munting show, our small show dito po, #ParaSaBayan. Please watch our shows every Saturday 9 p.m. Tuloy-tuloy lang po tayo para sa bayan, para sa kapayapaan. Magandang gabi po sa inyo lahat at God bless you.